permissive will of God. O ba't mo dinadagdagan ng will of God? Nagpapatunay na wala nang pangyayari na hindi kalooban ng Diyos. Yung sinabi ho niya na sulat na Ellen White, yung sulat na Ellen White ay ginagawa raw naming ebanghelyo. Hindi po totoo yun. Yun nga po ang kasaklap-saklap doon, Manolo. Wala ho hanggan yun ang sabi ng Biblia. Pati ba yan ang doktrina ninyo? Dito natin malilirip kung totoo nga ang inyong daladala. Okay? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, mga kayuthi. Welcome back! Tuloy na naman po kayo dito sa ating regular show at para sa ating mga baguhan. Ang ating ginagawa rito, tayo po ay nanonood ng mga religious videos, preachings, debate, homily, sermon at iba pa. And for this particular one, tayo po ay magbibigay ng reaction. Ito po ay part 2 na po ng ating reaction on the topic sa isang radio show noong 1989, kung di po ako nagkakamali. So part 2 na, meron po tayong part 1. Ito po ang guesting ni Brother Eli, Brother Pros, ayan, parang meron pang Brother Oni, kung di ako nagkakamali. And I'm not sure kung sa episode na ito nandun pa rin si Brother Menong ng SDA naman. And siyempre si Brother Eli ng Members Church of God International, ang pinaka-in-demand talaga natin, no, na preacher sa ating channel. At ang kanilang topic po na pinag-uusapan dito sa radio show ni Don Manolo is kung mayroon bang mga bagay na hindi alam ang Diyos. Tingnan natin kung paano pa i-explain further ni Brother Eli ito pong idea ng in a way a kind of ignorance of God on what humans will be doing, something like that. So sa akin pong background sa pag-aanalisa sa paghimay, dati po akong university debater, member ng public speaking organization, nakapagdebate sa ABS-CBN at representante ng Pilipinas sa dalawang komperensya na inorganisa ng Harvard University sa Amerika. So panoodin natin itong mga ka-U3. If you like these kinds of contents, click nyo yung like. Ayan, konting suporta po yan sa ating channel. Let's watch this video together. Let's go. Kaparkaunat, 7:17 ng Ecclesiastes. Nakokontrol ho ng Diyos talaga isip ng tao pag nagdesisyon ka na ikaw magpapakasama-sama, kukontrolling, pwede kang ilagay subject under his control. Pag nagdesisyon ka naman na ikaw ay magpapakabuti, bibigyan ka ng Espiritu Santo na kukontrol din sa pag-iisip mo. Pero it remains the same na yung aking paninindigan na yung pamimili mo, hindi ho pinakikialaman ng Diyos yun. Hindi ho pinanghihimasukan ng Diyos yun. At yun ang hindi niya inaalam at yun ang hindi niya alam kung ano pipiliin mo. Yun po doon sa punto na yun, Don Manolo. Okay. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan ng kanyang kasagutan. Kauli? Okay, sige. Malaya ho kayo. Kayo, sino ba ang gusto mong salita ba? Malaya kayo. Ayaw kayo magtaas ng kamay. Totoo po na ang Diyos binigyan ng kalayaan ng tao. Pero sa kabila ng pagbibigay ng kalayaan ng tao, ang ipapasya ng tao ay alam na ng Diyos. Ibig sabihin, yung ipapasya ng tao, alam ng Diyos? Opo, alam na ng Diyos na magkakasala ang lahat ng tao eh. Hindi. Kaya nga po, siguro, ewan ko kung ito ay sadyang nilimot ni Ginoong Soriano na bago nilalang ang lahat ng bagay, ay inuna na muna yung magliligtas sa tao, si Kristo. Iniukol ang lahat ng tao kay Kristo. Bakit iniukol sa lahat ng tao kay Kristo? So ba't alam Diyos na lahat yung magkakasala? Teka, Kauli, no? Ang lahat yung magbabayad pero hindi kaya. Kauli, no? Oo. Alam niyo naman ang ugali ko. Okay. Pagka kayo kausap ko, Opo. in fairness doon sa inyong datara. Pag naman kayo ang bumanggit, inakusahan naman kayo, in fairness naman sa inyo. Okay. Diba? Okay. Hindi ko nangangahulugan ito. Ang premise, ang takbo ng katanungan ay merong bagay ang Diyos na hindi nalalaman sa tao. Di ba? Hindi po. Sige po. Inang premise natin, no? Merong bagay. Hindi lahat ng bagay ay Alam niya. hindi alam ng Diyos sa tao. Okay. Now, yung isang bagay na may kinalaman doon sa ang tao ay binigyan ng isipan ng Panginoon Diyos. Pagkatapos, binigyan niya ng laya ang tao upang gamitin ang kanyang isipan para piliin ang mabutit masama. Ang sabi ni kaibigan, yun ang hindi alam
Maliro. Hindi naman hindi alam ng Diyos kung ano ang desisyon ng tao, kung ano pipiliin ng tao. Dahil karayaan ang pinagkaloob sa kanya. Now, isang bagay yun, doon sa sinasabi ko, na yun kasi ang punto niya doon siya nagbigay ng halimbawa. So, yung halimbawa niya yun, alone, ang nalalaman doon sa meron bagay na hindi alam ang Diyos sa tao. Yun. Opo. Now, ang inyong mga sagot ay iba-ibang mga punto na napunta sa Apokalipsis, napunta sa ganon, which is, hindi yun ang tema niya. So, lalabas, kung halimbawa sa Apokalipsis, meron ganito, maaaring may katwiran kayo, nababasa ninyo, maaaring ganito, di ba? But then, hindi yun ang tema niya eh. Nandun siya sa tema niya na iyong, kaya may inuulit-ulit niya, nung tinatanong ko, ay lagi niyang dumarating sa punto ng free willing. Yung doon Free sa willing. mabuti mo sa Free mga- will. Mhm. Ang mga tanong lang ng tao napupunta sa kung saan-saan. Kaya nga po, ang sagot ko doon. Hindi, ang tanong doon lahat ng bagay, Kaya, hindi alam ng Diyos. kaya nga po, ang Okay, sagot sige ko po. doon ay hindi dahil sa ang tao ay binigyan ng Diyos ng free will, Free will, ay mhm. hindi na alam ng Diyos kung ano nasa isip ng tao. Mhm. Ayun. Yun naman ang inyo. Oo, sapagkat Diyos yun eh. I-justify ninyo. Why? Oo. Bakit? Sapagkat, una-una, napatunayan natin sa mga maraming pagkakataon sa eksperyensya ng tao na kung talagang kumikilala sa Diyos, ano sabi ng apostol si Santiago? Kung loloobin ng Diyos, kami pupunta riyan bukas. Bakit sinasabing kung loloobin ng Diyos? Sapat lahat ng pangyayari sa buhay ng tao nasa hawak ng kamay ng Diyos. Siya ang source, siya ang pinanggagalingan, siya ang nagpapasya, siya ang may hawak. O mabuti o masama man ang gagawin ng tao, ang Diyos ang may hawak ng lahat ng yan. Kaya ang sabi ni Santiago, kung kayo mananalangin, sasabihin nyo, kung loloobin ng Diyos. Bakit? Lahat eh. Kalooban ng Diyos. Hindi mangyayari kung hindi loloobin ng Diyos. Kaya nga sabi ni Kristo, yung isang ibon, maya, hindi babaksak yan nang hindi nalalaman ng Diyos. At ang inyong mga buhok, lahat yan bilang ng Diyos. Pinipiri mo yan, lahat alam niya. Pagkatapos sabihin mo ngayong hindi alam ng Diyos kung ano ipapasya ng tao, ay malaking kanyang paglaban sa katotohanan. Relax. Okay. Yan ang ibig Okay, sabihin. sandali lang. At para tayo ma-relax ng gusto mga kaibigan, ipaglags... Kung saan mapupunta na? Lagay mo na natin ito. Okay, before we continue, that was a very interesting na analogy mga ka-youthry, as to the idea of God's will and then the free will of humans. And Brother Eli is saying na yun nga, may mga bagay na it's either hindi alam o hindi inalam na ng Diyos, patungkol sa buhay ng tao, patungkol sa ating mga choices. As mentioned, I may side with the other speaker, si Kaoni po ba yun, in saying, and that's also what I have mentioned, sa part 1 nga po natin. And sa sinabi ni Brother Eli kanina, very interesting yung word na control. What does it mean when God controls us? Ibig sabihin po ba nung kumbaga, tayo ang nagdadrive ng ating sariling buhay, parang kotse, tapos para siya yung take over, siya ang magdadrive instead of us? Yun po bang ibig sabihin yan? Kasi honestly, I am not sure if control may be the right word. Hindi po ba pwede na guide ang magiging better word mga ka-youthry? Tayo ay ginigiyan ng Diyos with respect still sa ating own na human free will. I like how Brother Oni mentioned na bakit tayo nagsasabi ng God willing pagloloobin ng Diyos. So I'm not sure if i-expound pa dito ni Brother Oni itong idea ng kalooban ng Diyos. Pero it shows to us, at least may understanding, is meron tayong free will, pero we respect and we acknowledge na may mga outside forces na pwedeng mangyari because God knows and God has control outside our own free will, something like that. Pasagutin natin ito para mati. Okay. Kaibigan, Andito pa po. sige. Ano nga yung nabagatagaan eh? Alam po ninyo, ikinalulungkot ko, at ito'y with due respect to Kaon. Wala naman akong masamang sasabihin laban sa kanya. Ikinalulungkot ko na siguro napagsasama ni Kaoni yung kalooban ng Diyos. Pag sinabing kalooban ng Diyos, iisa lang sa kanya yon. Dalawa po ang sinasabi sa Biblia na nangyayari sa mundo.
meron hong direct will of God. Yun talagang kalooban niya. At meron naman pong permissive will of God. Yung pangyayaring binibigyan niya ng kapahintulutang mangyari. Pero hindi niya yun talagang kalooban. Nagpahintulot lang siya na yun ay magawa. Kagaya nung nangyari kay Job. Huwag sabihin ni Kaoni na gustong-gusto ng Diyos na magkasakit-sakit si Job. Na magkaroon ng bukol mula ulo hanggang paa. Yun ay permissive will. It is not the direct will of God. The will of God about Job is to make him plentiful. Sa lahat ng bagay ay pinagpala ng Diyos si Job. Pero may dumating na kaaway na gustong testingin ang integrity ni Job. Kaya binigyan ng Diyos ng pagkakataon si Satanas na testingin si Job. And that belongs to the permissive will of God. It is not the directive will of God. Agaya ko ng halimbawa, yung pagkakapanganak ng mga tao sa mundo. Ang direct will of God ay magpakarami kayo. Hindi ko sa lahat ng tao sinasabi yun. Unang sinabi yun sa matuwid na si Eva at si Adan. Pangalawang sinabi ng Diyos yun sa matuwid na si Noe. Noon sabihin niya kay Noe yun, wawalo po ang tao sa mundo noon dahil pinatay niya lahat, nilipol niya sa baha. Alin ang nilipol niya? Marami ng tao noon pero nilipol niya dahil masasama. So sabihin niya sa kay Noe na magpakarami kayo, that is his directive will. Gusto niya ang dumami yung matuwid at hindi yung masama. Pero dumadami rin ang masama, yun ang permissive will niya. Siguro doon naguguluhan si Kaoni sa mga punto na yun, Don Manolo. Okay. Opo, maraming salamat po. Thank you very much. Alright, Alright, quiet. Okay, kapra-kapra sa tayo. Jun? Ako po may sasabihin tungkol doon po sa one-on-one kanina sa aking katanungan. Na ang tanong po, noong si Pablo ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina, hindi ba na alam ng Diyos yung plano para kay Pablo? Ang sagot po kanina, special. Para siya may regular, may special Ang alam ko, lahat ng tao, mahal ng Diyos masama ka, mabuti, gusto niya maligtas ka special ka sa Panginoon, sa Diyos. Ngayon, sa kanyang sagot, nangangahulugan ang punto, may pagsang-ayon na siya, na alam ng Diyos. Bakit? Si Pablo, tinawag Tinawag si Pablo na alam ng Diyos ang naging plano niya para sa pagka-apostol ni Pablo mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. No? Kung siya naniniwala na ngayon kaya siya naging mangangaral mula pa sa bahay bata ng kanyang ina hanggang lumaki, kahit nagkasala siya, ngayon tinawag siya. Maaaring pumasok yung kanyang pagpapaliwanag doon sa hindi alam ng Diyos ang plano para sa kanya, kaya ngayon siya nandito sa Genius Family. Di ba? Ganun lalabas yun. Okay. Alright, thank you very much. Kaminong. Opo. Ang sagot ko po'y doon sa hindi daw nalalaman ng Diyos kung magkakasala ang tao. Pero dito sa isang talata, na may handa na ang Diyos bago pa natatag ang sanlibutan, yung dugo ni Kristo'y nakahanda na. Doon sa talata ng Kapitulo 1, talatang 18, hanggang talatang 20 ng unang Pedro, nalalaman ninyo na kay tinubos ng mga bagay na hindi ng pilak, kundi ng dugo ng kurderong walang dungis na ipinakilala na noong una bago ginawa ang sanlibutan, yung dugo ni Kristo. Kaya sa makatwid, meron ng plano ang Diyos ng pagliligtas dahil alam niya. Tao, wala pa ang sanlibutan, nakahanda na yung dugo ni Kristo. Sa makatwid, alam niya na talagang meron tutubusing mga tao. Yung nasa 1:18 hanggang 20 ng unang Pedro. Okay. Ray Tyson Cabangon. Ray, go ahead. Ang maisususog ko po dyan, kailangan din malaman natin na ang tao inagagalaw, binubuhay, binibigyan ng kaisipan sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya't ang nagpapagalaw sa tao ngayon ay Espiritu. Kaya bago mangyari ang mabuti, bago mangyari ang masama, alam na ng Diyos ito sapagkat nakikita niya kung higit na nakalalamang ang udyok ng kasamaan
ang ibubunga ng pasya ng tao ay kasamaan. Kung nakalalamang ang kapuspusan ng kabutihan, ang ibubunga ng magiging pasya ng tao ay magiging mabuti. Sapagkat yun ang kinauuwian ng pagpapakilos sa tao, yung espiritong buhat sa Diyos na may kapahintulutan ng lahat ng mga bagay na nasa Kanya. Kaya yan, sa Kanya lang din nanggagaling ang lahat ng pasya. Katulad ng sinabi niya, permissive o kung ano pa man yun, basta will, sinabi will. Will pa rin ng Diyos ang lahat ng iyon. Okay. Alright, Pros. Si Pros. Aha. Dali po, dali. Talagang nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay doon, Manolo, sapagkat gaya ng sinabi sa Timoteo, sa mga huling araw maraming babangon na ilgan na tinatawag na magsipagturo ng mga pagbabawal ng mga aral ng demonyong pag-asa o pagwag kumain sa lamang kati. Bigla mo sabihin, tinutukoy ng Diyos, may ng Espiritu, yung mangyayari sa darating na wala pa yung mga taong mabubuhay sa panahon na yun, sinasabi na ng Diyos. Kaya huwag sabihin natin o paniwalaan natin na ang Diyos hindi alam ang kanyang ginagawa. Lahat ng bagay alam siya sapagkat nakapanukala na kinulong niya sa kasuwayan ang lahat ng tao para sa magitan ng habag maawa ang Diyos. Kaya ang nakapanukala na mayroong tagapagligtas na darating sa panahong darating. Ganun po. Okay. Sandali lang. Lagyan mo natin ito, baka maputol sa telepono. Okay. Hello? Hello? Yes? Iniker Villaramat po. Pwede po magtanong kay Kaone. Caller na to caller. Ako, magtanong na lang ho kahit ako nang bahala rito. Tatanong ko lang po kung alam ng Diyos na sapatay ni Cain, si Abel. Mm. Salamat po. Okay, that's a good question. And again, no, ito po kasing idea ng free will versus God's will, the ano pa yan foreknowledge, the idea of God knowing what the future is, or foreseeable ba, or alam ba ng Diyos, no, ang foreseeable future, something like that. This is a kind of old na po kasi na theological debate, and na-mention ko rin po yan sa part 1 po ng ating discussion. And ito pong idea ni Brother Eli as to God not knowing what the outcomes will be, ano yung magiging choice ng tao, kung siya ba ay magiging mabuti, masama, ano yung kanyang pipiliin o hindi, na walang alam o hindi inalam ng Diyos. Very limited po ang mga sekta na alam ko na may ganito din po na perspective, and with the time frame po from the last episode until now, kinuha ko yung mga books ko na about religion and I read up a little bit, and ang kapareha is United Church of Christ, no, sa Amerika, at saka Episcopal na paniniwala sa Amerika din. Pero as mentioned, in general, even Islam, even Judaism, majority din ng mga Christian na mga perspectives is omniscient nga ang Diyos. So that entails na kahit na may free will tayo, maaari tayong pumili ng gusto natin, maging masama o maging mabuti, alam ng Diyos ang nasa isip natin, sa puso natin, ano ang ating gagawin at anong magiging outcome nito. But of course, the question there would remain, kung ganun naman din pala, anong sense ng ating buhay bilang mga tao kung alam naman din pala natin na alam na ng Diyos kung anong ating, kumbaga, patutunguhan. Para ano pa ang sense ng free will? So isa po yan sa mga basic po na questions about that, mga ka-U3. Ayun lang po. Ikaw daw tinatanong Aha. Opo, naniniwala ako na alam ng Diyos na papatayin ni Cain si Abel. At nalalaman din naman ng Diyos na si Abel papatayin. Pareho lang. Alam niya ang pangyayari. Aha. Sige. Bago ko pasagutin to, Kaone, sige, may premise ka. Ano yung... Meron pa ako sabihin. Oh. Salamat sa iyo, Ginoong Soriano, sa pagsagot mo, maliwanag. Whether it is permissiveness or whether it is direct, it is still the will of God. Sinasabi mo, permissive will of God. O ba't mo dinadagdagan ng will of God? Nagpapatunay na wala nang pangyayari na hindi kalooban ng Diyos. Thank you, Ginoong Soriano. Okay. Alright. Sige, bago ko ilagay ito. Sige. Pahintulutan po, gusto ko lang pong manawagan sa isang nagngangalang Jack Stone. Jack Stone? Opo, yan po ang alam ko rin Jack Stone. Yun po ang pangalan na kanyang ibinigay sa akin. Na yun po ay may matagal ng pagnanasa na makasali sa programa ito. Kaya paano mo? Pasulatan mo Alias, ito.
Kung Alias nakikinig ka dyan, Chuck Lahat Stone. na nagnanasang mapa-family dito. Interview, ha? Opo. Di ba lagi mo, ha? Opo. Okay. Sang araw na lang i-interview ko, para gano'n. Padala lang kayo ng sulat dito. Huwag nang pahabain. Sabihin nyo, talaga, gusto kong sumali, gusto kong makipag-participate, yan, ha? Kaya kung nakikinig ka, Jack, ipadala mo lang yung sulat mo, kaya biodata. Lagyan ninyo. This is Manolo. Genius Family, ayun. Sa kung papayag po kayo, baka papayag ka na i-handpick ko yung sulat niya dahil kung minsan ako po na-approach niya, kung papayag po kayo. Okay lang. Yan po kasi meron po siyang Kung kaibigan may kakilala kayo, hand-carried na lang ninyo. Okay lang yun, walang problema. Basta meron- babatayin lang ako. sana yun po sa kanya, yun daw pong kaibigan niya ay may anghel na nakikipag-usap sa kaibigan niya at meron daw hong revelation yung anghel sa kanya kaibigan. Sabi niya, gusto raw po niyang maihayag dito bagamat Oo. yan po ay masasabi kong kabarkada ko pero hindi ko po kasama sa pananampalataya at dumadalaw po sa bahay ko minsan yan. At magandang gabi po sa inyo at sana po sa pag-aaral natin ng Biblia, sana po alalahanin natin ang isa po sa paalaala ng Diyos. Kaibigan, no? Alright. Kaibigan, Okay. Nandito pa rin po. natatanda mo ba yung mga pinagdaan ng mga Punto. premise na narinig ko? Awa po naman siguro ng Diyos ay maaari-recall ko. Sige po. Unang-una po, nagpapasalamat din ako kay Kaoni at tinanggap niya yung sinabi ko na ang Diyos, ang nangyayari sa mundo, mayroong permissive at saka directive po. Alam mo, minsan salita ka pa, ito ang, this something I like kay Pascual, kay Kaoni, Si Kaoni, ganito yan Pag sa palagay niya, ang isang bagay ay tama, doon siya. Pero never niya pagpilitan yung isang bagay na mali. Ngayon, pag napansin na mga ika nga ay apektado sa kanya sinabi, yung tao ngayon hindi pinagpipilitan pang yun ang gusto ko dyan. Alam niya kung saan siya nagkamalit, alam niya kung saan sa tama. Okay, tuloy po ninyo. Kaya ko po sinabi na nagpapasalamat ako kay Kaoni dahil yung premise ko na sinabi niya na Direct mayroong will at permissive saka may permissive. directive will ng Diyos, tinatanggap naman niya. At ako po naniniwala na buong puso naman yung sinabi niya yon. Ngayon, ang akin lang na ipupuntos na gusto kong maintindihan ng mga tagapakinig, yun nga pong permissive will of God, yun ang nagpapatunay ng aking stand na ang Diyos hindi namimilit ng tao. Meron siyang pagpapasya na ibinigay sa tao. At yung pagpapasya na yon, kung ano ipapasya ng tao, kung siya'y gagawa ng mabuti at kung siya'y gagawa ng masama, wag nating iatang sa Diyos na alam na ng Diyos na magkakasala ang tao. Sabi ni yung isa nating kasama dyan, si Kare, alam na raw ng Diyos. At saka ni Kamenong, isinulat ko rito. Alam na raw ng Diyos na magkakasala ang tao. Yung pagkakasala ng tao, pasya na rin daw ng Diyos yun. Alam nyo, yung pagkakasala ng tao, hindi ho kailanman ipinasya ng Diyos yun. Yung pagkakasala ng tao, pasya ng kanyang sariling pakagagawan. Pakinggan nyo sa isang talata ng Ecclesiastes, narito, ito lamang ang aking nasumpungan. Ito po ay 7:29 ng Ecclesiastes. Na ginawang matuwid ng Diyos ang tao. Ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Hindi po ang pasya ng Diyos ang tao ay gumawa ng kasalanan. Kundi, yung pong pagkakasala ng tao ay kanyang sariling desisyon na humanap siya ng sarili niyang katha bagaman siya ginawa ng Diyos na matuwid. Ngayon, doon naman po sa sinabi kanina ni Kapros, na alam na raw ng Diyos yung gagawin ng taong masasama dahil may hinuhulaan daw na magpabawal ng pag-aasawa at saka yung magbabawal ng lamangkati. Alam ng Diyos yung circumstances na hinaharap. Sa umpisa pa ho, alam na ng Diyos na may mga ganong circumstances pero wala siyang ipinin-point na isang tao na gagawa nun. Wala po siyang ipinimpoint na ipinahamak niya yung tao na yun na ikaw ang gagawa niya. Kahit ano ang mangyari, ikaw ang gagawa niya. Ako nagpasyak, ikaw ay gumawa ng ganyan. Ikaw ay magrebelde, ikaw ay maganan niya sa tsapira. Wala akong ganun. Otherwise, lalabas, hindi totoo yung sinasabi ni John Lachica na alam na, ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas.
Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Mahal niya lahat ng tao. Eh kung siya pala nagpasya, si Judas ay maghudas, si Ananias at Sapphira ay magtaksil, at saka si Jimenez at Alejandro ay lumaban kay San Pablo. Eh kung siya pala rin may kagagawa nun, lalabas, pinaglalaroan niya lang ang tao, which is not. I think it's very important na kinakailangan magawan po natin ng distinction mga ka-youthry. Ito pong idea ng nakakaalam kung ano ang mangyayari at ang pagiging sanhi ng pangyayari. Ang cause ay hindi po katulad ng knowing what will happen. I think doon sila nagkakaproblema at least on what Brother Eli just said here na patungkol sa pinaglalaroan ng Diyos. Kasi this can be rebutted mga ka-youthry. Yun nga sa idea na hindi porke alam mo kung ano yung mangyayari ay ikaw na yung sanhi ng pagpili ng iyong creation. Hindi ko alam kung mapapoint out ito mamaya sa discussion nila mga ka-youthry. Kasi nga, this kind of theological discussion, ito po ay iikot sa idea na ano ba ang pagtingin natin sa estado ng Diyos? Ang Diyos ba ay nakakaalam ng mga bagay sa nakaraan, mga bagay sa kasalukuyan, at ang mga bagay sa hinaharap? Ang Diyos ba ay real-time na nagre-react sa atin? O ang Diyos is outside ng time, outside the boundaries ng mga era, ng mga epoch, mga ka-youthry? So I'm very interested about that, and ano pa yung magiging takbo ng kanilang diskusyon dito? In reality, with the character of God. Yun po ang aking gustong ipapansin sa aking mga kasama. Maraming salamat po, Don Manolo. Alright. Okay. Yan po naman ang stand niya, mga kaibigan. Ha? Ayan, ganyan. Ano yung pinag-uusapan natin ganitong bagay? Ako meron common question sa inyo. Medyo naiba ito, no? Para sabihin naman natin very elementary, pero kung tutuusin, okay. Hindi ba meron tayong langit? Kapag ang tao ay namatay at pagkatapos ay naghukom at pagkatapos ay doon napunta sa langit, abay, paraisuan niya at walang hanggang, walang pinakamasarap na sa langit, di ba? Okay. Now, yung kabila niyan ay impyerno. Hindi ba? Impyerno. Ang mga tanong ay ganito. Kung ang tao ay papunta sa langit ay magpawalang hanggan na nasa langit siya ay napakaligaya, sa impyerno ba ay magpawalang hanggan din nandoroon ng tao at sinusunog? Opo, ganun po nakasulat sa Biblia. Walang hanggang parusa. Medyo different topic na ito, At no? doon naman sa mapupunta, doon sa Eden, o yung nawalang Eden, paraiso, o langit, kung Walang hanggang kaligayahan. buhay na walang hanggan. Opo. Ang tanong, ano ba nararamdaman? Kung nasa impyerno, Ba? ang nararamdaman ba init na katulad ng tao? Di tao-tao. Pain? Pagkatapos tao tayo. Suffering? May pinapahawak tayo sa nagbabagang apoy. Yung bang init na yun, yung init na, ganun ba rin? Opo, init din, apoy Ganun din. Pero ang diferensya, hindi na mamatay. Ano mangyayari no? Abay, di pinarurusahan. Pinahihirapan talaga. Hindi totoo yung sinasabi ng ibang may katapusan daw yun. Hindi. Talaga nakalagay sa Biblia. Walang katapusan, hirap Okay, sandali. Opo. Kami may katapusan ba yung paghihirap sa... Meron po. Kasi po magkatuwaso yun eh. Meron po. Meron po katapusan. Tara, sabi ko na nga sige, meron. Go ahead. Meron no. Kasi po, ang katuwas niyan, ang taong maliligtas, bibigyan ng walang hanggang buhay. Ang hindi maliligtas, magkakaroon ng walang hanggang kamatayan. Mamamatay ang hindi maliligtas, masusunog sa apoy. Pero hindi po walang hanggan na ibig sabihin. Kagaya yan ang salitang walang hanggang ebanghelyo. Pero pagkatapos ng lahat ng bagay ng programang ito, ng ebanghelyo ng Panginoon, matatapos din po yon. Hindi po palaging mananatiling magpakailanman sapagkat pagkatapos na masunog ang tao, ayon sa Malakyas Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, ay magiging abo yan. Yayapakan yan ng mga naliligtas sapagkat yung mga sinupok na yon ng apoy, magiging abo sa ilalim ng talampakan ng mga Souls tao of the feet. na nagkaroon ng mabuting kalagayan, kapwiran ng Diyos. Kaya hindi po walang hanggang kamatayan sapagkat ang masama ay malilipol. Wala akong sinasabi sa Biblia na walang hanggang ang pahirap buhay ang tao. So hindi eternal Hindi ho suffering? ganon. Hindi ho ganon ang narito sa Biblia. Okay. Sino? Kayo? Rectin, hindi ka tapos na o wala? Ikaw ni. Sandali. Naku, bukas ang mikropono niyo Okay. Rectin, hindi ka tapos na o wala?
Wala ko akong ginawang pagsasaliksik niyan kung may katapusan o wala. Ang natitiyak po, paparasahan po doon sa tinatawag na impyerno. Pero doon po sa sinabi ni Menong na tulad niya lang walang hanggang ebanghelyo, lumalabas na yung kanyang yung ebanghelyo natin merong hangganan. At sa pag-aaral ko po kasi sa Badista, lumalabas po na yung mga sulat ni Ellen G. White, kinikilala po nilang ebanghelyo o bahagi ng ebanghelyo o kung maaari Third Testament. Yun po ang nilalabasan po sa pag-aaral ko. O, sige po, sige, sagutin nyo na yung uli. Teka, sandali. Saka natin balikan dyan. Ang ating muna yung tungkol doon sa pagpaparo sa baha sa impyerno, ay may katapusan ba yun o wala? Wala. Jun. Ang sagot po ibabasahin ko para hindi tayo makapagbigay ng ibang kasagutan. No? Sa Marcos 9, Ito ang nangyari sa atin. Para tayo mga squatter dito. Marcos 9, Upo ang pro. talatang 48 at 49, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy sapagkat bawat isa ay aasnan sa pamagitan ng apoy. Kaya ang konklusyon ko po, batay sa talata, hindi po namamatay. May kasama ka pang uod na may buhay ding walang hanggan. Pati yung uod na bubuhay rin. Sige, ikaw. Comment ko yung sinabi ni Lesio Soriano na hindi ko sinasabi. Teka muna, pro. Sa pinag-uusapan natin, Langit, impyerno. Inaw na kasi yung ko sa impyerno. Langit at impyerno sa impyerno. Nagsagkan Nakalagay topic. po sa Apocalypse, malinaw na kasi po hindi na kwentama. Marunong ka pa sa akin kasi kaya naman hindi magkaintindihan. Kumukuha muna ako sa inyo, no? Ay wala nga pong katapusan gaya naman sinabi na sapagat ang nakasulat, araw at gabi pahirapan sa apoy at kubi at ang usok nila magpakailanman. Wala akong katapusan talaga. Ayun. O yun. Gusto kong malaman sa iyo. Ha? Balikan natin si Ginoong Soriano natin kung anong para sa kanya. Ginoong Soriano? Papa, Yan ho bang kung ang tao ay mapunta doon sa impyerno, yung parusa pa doon walang katapusan. yun nga pong kasaklap-saklap doon, Manolo. Wala hong hanggan yun ang sabi ng Biblia. Walang hanggang kapahamakan. Ikalawang Tesalonika 1:8 hanggang 9, yun po ang nakasulat. Ang nakakaawa, yun hong mga tao na ang Diyos pala ang magpapasya na sila ay magkakasala, tapos paparusahan niya ng walang hanggan, lalabas ko injustice sa Diyos. Teka muna, paano yung, alam mo, bilyon-bilyon tao na namamatay mula sa pulpa, ano ha? Opo. Oo. Ngayon, hindi natin malaman kung nasa impyerno, ano. Ngayon, yung mga napupunta sa impyerno, ibig sabihin hanggang ngayon, nadurusa pa yun. Alam niyo po, sa paniniwala namin, Don Manol, wala pa Wala naman pa. ng tao ngayon sa impyerno. Wala pa. Wala pa po. Dahil yung po pagbubulid sa dagat-dagatang apoy, yun po ay pagkatapos ng 1,000 years o millennium na reign ni Jesus Christ on earth. And that will be after the first resurrection. After 1,000 years, doon lang po lalaban yung mga puwersa ng masama doon sa Diyos. At doon sila ibubulit sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. At yung pong nagniningas na apoy na yon, inihanda sa Diablo. Dahil ang Diablo eternal din eh. Espiritu yun eh. Kaya walang hanggan yung parusang para sa kanya. At yung mga taong susunod sa kanya, doon din dadalhin sa kanyang parusahan. Yan po yung nasa Apokalipsis 20 at 10. Na ang Diablo ang wikan dumaya sa kanila, ibinulit na dagat-dagatang apoy. At siyempre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng mga bulaang propeta. Okay. Yun po ang nakasulat dyan. Alright, thank you very much po. Maraming salamat po. Okay. Kami no, meron kayong binabanggit kaninang bagay, ano eh? Papo, Ano kinalaman? yun ang tungkol doon sa ang apoy ay mamamatay yung parusang walang hanggan. Tsaka yung kireste, unahin ko muna yung kireste kasi may masamang maiwas sa ere. Sige. Yung sinabi ho niya na sulat na Ellen White, yung sulat na Ellen White ay ginagawa raw naming ebanghelyo. Hindi po totoo yun na yung sulat na Ellen White ginagawa naming ebanghelyo. Yung alam naming ebanghelyo kay Kristo. Wala ho nung ebanghelyo si Ellen White na sasabi niya. Ngayon, tungkol ho doon sa apoy, maiksi lang naman itong aking habol sa iyo, no ha? Sige. Ang sabi ro sa Kapitulo 37 ng Awit at talatang 20, ang masama ay mamamatay.
O hindi sinasabing buhay na parurusahan. At ang kaaway ng Panginoon magiging gaya ng taba ng kordero, mapupugnaw, matutunaw. Yan ang masama. Yung pagka dumating ang panahon ng pagpaparusa sa talatang 10, sapagkat sandali na lamang ang nyatang masama ay mawawala na. Iyo silang ususain ng mainam ang kanyang dako at siya'y mawawala. Mawala. Yun ang ng masama. Parurusahan, magiging abo sa talampakan ng mga paanoong mga naliligtas. Ayon sa Malakias, Kapitulo 4, talatang 1 hanggang 3, magiging abo po sila. Alright, thank you very much. Kani, kayo naman. Kung tawagin po yung impyerno, Yerno. yung impyerno, kami nung ikalawang kamatayan. Kamatayan din ang tawag doon. Bakit? Namamatay ang kalayaan, namamatay ang lahat ng ligaya, namamatay kaya kamatayan din yon. Isa lang kamatayan pala, alam mo. Sa Biblia ba yung nakalagay na... Ikalawang kamatayan. Hindi, impyerno. Ano ba impyerno sa English? May impyerno di nasa ilalim ng apol. Hell, Ano no? ang pinangalan sa Biblia yan? Sa Tagalog pa, Dagat dagatang apoy. Ha? Dagat dagatang apoy. Hell. Sa English, hell. Yung pala, oo. You go to hell. Oo. Hindi ganun ang Amerikano. Oo. Ibig sabihin, punta ka sa impyerno. Ay, Ngayon, para ipakita ng Diyos ang kanyang pagkahustisya, talagang hindi niya lulubayan yun. Magpakailan-kailanman, hando ka sa kaparusahan. Oo. Sapat ganon ang galit ng Diyos sa kasalanan na ipinagtanggol ng mga napunta doon. Pagkat yung dragon at saka yung bulang propeta. So, namangahulog ka, kung halimbawa, mapupunta sa impyerno, kayo rin yun. Ha? Yun din tao yun. Halimbawa, yung tao namatay, yun din yun. Aba, yung mga taong nahatulan nga sa ikalawang kamatayan, merong ikalawang kamatayan. Hindi, yun nahatulan sa ikalaw. Hindi, yun nahatulan sa ikalaw ka ba? Di sa impyerno yun, no? Yun din yung tao yun. Baba, si Pedro Tarpulano namatay. Di... Kasalanan. Kasalanan. So, konting input lang po, no? At least may reaction sa idea na nagsastop ang suffering, ang hell, dahil nga, according kay Kamenong, kapag tayo ay nagsasuffer sa impyerno, tayo ay masusunog at magiging abo. So, I wonder, gaano po katagal yan, no? Itong idea ng soul, after the judgment, ay magsasuffer, ano ba yun, 1,000 years, 100 years, and then after that, mag-i-end na ang ating suffering. Kasi other people may ask if ang kind of reward natin kapag tayo ay nabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, nung we follow His will, tayo ay naging mabuting Kristiyano, is eternal life. Hindi po ba mas logical na eternal suffering din? Eternal life? Ay di eternal punishment or eternal suffering, mga kayuti, hindi po nagtatapos. Ito po kasing idea ng pagtatapos ng penalty or suffering, no? Sa ibang mga reliyon kasi meron din po kasing ganito, na for example sa Islam, na merong kaparusahan, pero it will end. Ganun po. At iba pa, universalist na mga churches, at iba pang mga relihiyon na mga ancient, ganun din, di ba? Kaya nga merong iba reincarnation eh. Actually, it's very new information sa akin. Sa perspective po pala ng SDA, may katapusan, no? Hindi po forever yung suffering natin sa impyerno, sa lake of fire. Very fascinating. So anyway, let's continue. Easy. May balik loob sa Diyos. Yung pupunta doon sa impyerno, yun ang katulad sa kanya. Si Pedro ba yun? Tarpulano. Siya yun. Ibubulit sila sa dagat dagatang apoy. Siya yun. Ano damit nila pag dinala doon? Ha? Sa impyerno? Bayaw ako kung ano ang damit Damit. nung mamatay. Hindi ko alam. Ngayon, yun nasa langit naman, magkakakilala rin sila. Magkakakilala rin yung mga... Yun din yun. Alin? Halimbawa, ang Kapatid, pumunta sa asawa. Ayan. langit, si Pros. Wala nang binabanggit na kung anong damit ang susot doon. Hindi. Halimbawa, anak ng langit. Sa lupa. Si Pros at saka si Resty. Magkakilala sila. Kung pareho silang maliligtas. Magkakakilala Resty. sila. Ganon. Resty, pareho pala tayo na sa langit. Dito na tayo. Sarap nito. O ano yun? Kapag ang sabi ng... Ano gagawin nila doon? Ha? May asawa rin sila noon? Wala nang pag-asawa ron eh. Bakit? Wala nang production dun eh. Kapag katulad na ng mga anghel na hindi nag-aasawa at pinapag-aasawa. Yun. Ang tao niya ay hindi po ang Diyos ang nagpasya na ang tao ay magkasala. Kundi ang tao ang talagang gumawa ng kanyang pagkakasala. Ngunit alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Yun po ang aking ibig sabihin kanina sa sinabi ni Kaeli. So free will pa rin, no? Bumalik siya. Okay. Kaibigan, andyan ka ba? Opo. Ano ba yun?
Ay, ang nagsabi po na ang tao, ang Diyos ang nagpasya na lahat ng bagay, kaya pati yung pagkakasala ng tao, ay si kaibigang, yung pong kasamahan ni Caerfelo at saka si Kaoni, yun po ang nagsabi, hindi si Cabeno. Hindi po si Cabeno. Ayun pala. Kamen, kayo naman Kamen. Hindi naman pala kayo. Bakit naman? Oo. Ano kanyo? O, paano kanyo Kamen, no? Kasi yung banggitin na kami ang pangalan, tapos ang dulo nun, kaya akala ko kasama ako sa Kamen, sinabi no? niya. Kayo nasa programa ng Genius Family. Opo. Wala kayo sa Hotel Nico. Manila Garden, no? O, yun yung kalaban nyo ito. Papuntahin nyo dito. Sa Martes Huli. O, hindi. Sabihin nyo, banggitin nyo sa kanya. Inanyaya ko sa rito. Sabihin mo, mga 20 minutes lang, no? Interview siya, 20 minutes. Pwede niya talagang ganun eh. Bibigyan natin. Okay? Aalokin ko siya. Ibabalita ko sa kanya. Wala problema doon. Okay? Buti nga yun eh. Pero, sabihin niyo, tatalakayin ko natin yung kanyang doktrina. Yung kanyang doktrina. Kaya, dito, lalabas kayo mga kaibigan, pati bayan ang doktrina ninyo. Dito natin malilirip kung totoo nga ang inyong daladala. Okay? Opo. Sige. Ray! Don Manolo, may reaction po ako kanina doon sa sinabi niya na ipinalaga ng Diyos. Parang gusto yatang palabasin na tinututulan ko yung ang gusto ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Hindi ganoon ang tema ko yata kanina eh. Ngayon, pakikita natin na ang tema ay ganito. Lahat ng gumagawa ng kasamaan, nakatalaga sa kapahamakan. At lahat ng gumagawa ng kabutihan, nakatalaga sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung gumagawa ka ng kasamaan, totoong nakatalaga ka sa kasamaan, sa kaparusahan, ngunit kung ikaw ay magbago o magsisi, maalis ka doon sa katalagahang kapahamakang yon. Baka ganyan na gusto mong makita. Pero sabihin ko na, ipinapasya ng Diyos na ikaw pirmi na lang dyan sa kasamaan para ako ay, okay, dinistino ka na dyan sa kapahamakan. Para sa pananalita ko ay kontrahin ko yung gusto ng Diyos ay maaligtas ng lahat para kontrahin ko. Hindi naman ganun yata eh. Hindi ganun ang pinakikita ko doon. Alright, okay. Para maunawaan ng marami. Sige, response na konti. Kaibigan. Salamat naman po at gano'n ang kanyang pagka-analysis ngayon. Lumalabas nga talagang hindi alam ng Diyos kung yung tao na magbabalik loob o hindi. O ano ipapasya noon, kung tuloy-tuloy na siyang magpapakasama o tuloy-tuloy na siyang magpapakabuti. Yan po ang aming stand at nananatili po. Yung stand na yun ay talagang nagbibigay tayo ng napakagandang posisyon para sa Diyos na talagang siya ay Diyos ng hustisya. Hindi niya pinipili kang sino man, na kahit na ikaw ay nasa kasama, po pwede kang magbago. Ayun po. Okay. Maraming salamat po. Huwag mo na rin bibitaw dyan ng konti dahil mag-graduation na tayo, no? Apo. Okay, alright, mga kaibigan. Sandali lang. Graduation portion. Kauni, una. Graduation. Binabati ko ang lahat. Anak na si Beth, napakinggan niya at patuloy siya nakikinig. At ganun din, tinatawagan ko si Beth. Greetings Tumawag ka na. sa akin bukas at para maintindihan mo si Barry. Opo. At binabati ko ang lahat ng kapatiran sa Pasig para sa Martes. Tayo magkita-kita uli sa Nico Hotel. Brother Mandy, kayo lahat, binabati ko kayo. John Lachica, Red Source of Christ Founded in Jerusalem. Bumabati po sa inyo magandang gabi. At si Mr. Eugenio Anagaran, kapitbahay po namin ni Brother Manolo. Binabati po namin kayo ng magandang gabi. At sa lahat po ng mga kapatid na sumusubaybay ngayong gabi, maraming salamat po sa inyo at magandang gabi po. Teka. Sige. At, okay. Kayo po yung muling nagpapaalam at sana po sa susunod na linggo po uli inaanyaya namin kayo sa palatuntunan ito. At nag-aanyaya rin po ako manood po kayo sa aming mga palatuntunan. Ang dating daan, Lunes alas 3. Yan lang po. Sa pangunguna po ni kapatid na Eli Soriano. Salamat po kayo Manolo. Hey, alright mga kaibigan. At narito po naman at ating sa bandang uli ay ating graduation process. Sige na ako, Kalisoy Soriano. Kaibigan ko Maraming salamat po una sa lahat sa Diyos at sa inyo po, Don Manolo, sa lahat ng mga miyembro ng Jesus Family. I hope and I pray na bagaman meron kaming salungatan sa iba't ibang punto ng pananampalataya, mananatili po kaming buo sa isang intensyon na magkasik ng karunungan at ng kaunawaan sa mga taong naghahanap nito.
Binabati ko po si Miss Ofelia Digo, Georgie Digo, Mario Digo, Litia Nunag ng San Pablo Libutan sa Simon, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng mga taga Pampanga. Pasalamatan si Aling Prigo. At nagpapasalamat po ako kay Mr. and Mrs. Pregunta sa kanila po. Pregunta. Mga pregunta nga. Christian. Pregunta po talaga. Spanish. Ganun ba? Apo. Sige. Las Hindi preguntas. ko po alam kung ano. Ang alam po nun salitang Kastila po yun Nakalimutan Question. ko lang kung ano Question. lugar. Pero ganun pa man, nagpapasalamat kami sa kanilang accommodation sa amin dito. May merienda pa po, Don Manolo, ngayong gabi. Ganun ba yun? Para yung merienda ninyong padala ni Mrs. Sita dyan. Sige. Salamat. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Kabuuan, ating This is Manolo and his Genius family. Sa pamagitan po ng ating patatangkal na ating palatuntunan. Maribel, ano ako masasabi? Kay Lulu na lang. At tabayan si Kapaing, Maribel, Lulu. Naku, teka muna. Hindi, sa Martis. Pero malo. Sa Martis pa naman ang birthday niya. Okay, alright mga kaibigan. Pero sa akin, araw-araw birthday niyan. Kami naman, masalamat sa inyo lahat. Sa ngalan po natin mga... naku. Naputol ba yan? Okay, mga ka-U3, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, so marami po sa mga supporters ni Brother Eli, ni Kamenong, malamang magta-type po dyan sa baba. Bitin! Ayan, but for this episode, of course, ang topic pa rin ng kanilang diskusyon is may mga bagay ba na hindi alam ang Diyos, lalong-lalo na patungkol po sa tao. And as mentioned, ito po ay part 2 na ng ating reaction video and sa perspective ni Brother Eli, which is nag-iisa, so far dito sa kanilang discussion sa Don Manolo na show, is ang other ng mga guest against sa kanya, nagagang up sa kanya. Dahil nga, I have to admit na mga ka-youth, this is quite unusual na perspective on God being omniscient. Kasi sa punto nga ni Brother Eli, na yung ating choices, na kung gusto nating maging masama o maging mabuti, hindi daw po alam ng Diyos yan. And here comes the other side, saying na kung ganyan, meron palang ignorance ang Diyos, sa atin bilang tao na kanyang nilikha in the majority position. That is quite hard to believe. Dahil nga, kung alam niya ang past, present, and future, at alam niya rin kung anong nangyayari sa kaliit-liitan ng atom sa ikinalawak ng kalawakan ng universe, hindi niya alam ano yung magiging outcome ng choices ng kanyang nilikha. And as mentioned, I think it's also important na mabigyan natin ng distinction. Ano nga ba ang idea ng causing it to happen at saka knowing what will happen? I think medyo nagkagulo ng kaunti dahil hindi po magkapareha yun. Ang sanhi, ikaw yung nagkukos para mangyari yan, ay hindi kapareha ng alam mo lang kung ano yung mangyayari. Kaya nga 'di ba sa majority na perspective, Judaism, Islam, Christianity in general, is God has all the knowledge in the world. He knows what's going to happen, but you still have the free will. So as mentioned kanina, ano rin kaya ang perspective ng most churches dito na hindi nila gaano na-expound as to the idea of God with respect to the boundary of time. Siya ba ay in real time lang na nagre-react sa atin? O alam niya ang past, present, and future and hindi siya bound ng anumang oras, anumang panahon, anumang tiempo, mga ka-U3. So medyo interesting po yun na discussion as to God's will, free will, and then the foreknowledge. Ayan. Ano po masasabi nyo sa discussion po na meron po sila? And nakakamiss itong Don Manolo Favis na show, mga ka-U3. Ano po? So please comment below po sa mga listeners po nito noong 1980s and 1990s. And if you like these kinds of episodes, you can watch that video over there, playlist over here, subscribe for more, kung hindi ka pa nakasubscribe, and I'll see you guys next time. Peace, bye-bye, see you later.